Magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Magandang araw din po sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Sana kayo ay gabayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras ano man ang inyong ginagawa. Okay? Welcome at today mga kababayan ay una muna kahapon pala ay grabe grabe po ang epekto ng bagyong Tinyo sa mga bandang probinsya sa Cebu. Grabe kitang-kita po natin sa video na matindi po yung epekto ng baha. Napagkalalim-lalim ang biruin nyo, may mga kabahayan doon malapit sa tabing ilog, tabing sapa, na wipe out. Grabe di ba katatapos lamang ng lindol sa Cebu. Ngayon, ito na naman, mas matindi ang epekto ng bagyo. Pati mga sasakyan, lumutang, nagkapatong-patong. Pati yung mga gaganda ng mga bahay, nalubog sa baha. At hindi lang sa Cebu, maging sa probinsya ng Panay. May mga naapektuhan din ng bagyo. Nakita ko nga doon sa ilog, meron maragasa, yung bubong ng bahay, tangay-tangay ng ilog. Grabe, kawawa naman, Ay nakakalungkot, itong ating gobyerno ay noong mga nakaraan, bago mag-eleksyon, panay po ang pamimigay ng ayuda sa mga tao, kahit walang sakuna. Ay ngayon, may sakuna. Tila hirap ang ating gobyerno na tulungan itong mga biktima ng sakuna. Baliktad po ang ating gobyerno. Noong mga nakaraan, mismong ating gobyerno, congressman, pupunta kung saan lugar, namimigay ng mga ayuda. Okay? Ngayon nyo gawin, pumunta kayo sa lugar ng mga maraming na biktima at doon kayo magpakitang gilas. Ngayon nyo gawin, mga politikong garapal, makapal ang muka, ngayon nyo gawin, pumunta kayo doon sa lugar kung saan maraming biktima, kawawa, okay? At doon nyo ipakita ang inyong tigas ng muka, mamigay kayo doon ng ayuda. Okay? So ito pa mga kababayan pag-usapan po natin itong naging lakad ni Pangulong Marcos. Okay? 2 beses po nag-travel ang ating Pangulo. Una po ay sa Malaysia, Asian Summit. Okay? Doon po sa Malaysia ay kitang-kita po natin sa mga video, mga naglabas ng video sa social media, pinapakita doon kung paano tratuhin ng mga Asian o mga world leaders. Okay? Ang ating presidente, tila baga pinapakita sa video na parang iniiwasan nila. Yung presidente ng Brunei, katabi ating Pangulo, nilapitan ng presidente ng Indonesia. Natak-hatak, palayo doon kay Pangulong Marcos. Parang ako naisip ko bakit kaya ganun ang trato ng ibang ating kapit bahay sa ating Pangulo. Ang ating Pangulo po siya po ay ang representante ng Pilipinas. Di ba? Nasasaktan po tayo na makita na ganoon po ang trato ng ibang world leaders sa ating Pangulong BBM. Okay? Pero di natin sila masisisi. Di ba katulad nyo, mga kababayan, tingnan nyo di ba?
Di ba? Masakit yan eh. Sa ating bilang mga Pilipino, masakit po na makita yung ganyan. Nasasaktan po tayo. Pero, hindi po natin sila masisisi kung ganun po ang kanilang tingin, ang trato sa ating leader. Hindi natin alam ang kanilang nasa isip, nasa puso. Ang ating basihan na lang kung paano nila tratuhin si PBBM. Okay? Meron pa gustong si Pangulong Marcos tulad dyan, oh. Gusto makipag-shake hands. Ayaw. Ayaw nung isang world leader na makipagkamay kay Pangulong Marcos. Sa halip, nakipagkamay doon sa isa. Ayan, no, tulad niyan, no. Diba? Nakakalungkot na kababayan. Nakakalungkot. Parang first time ko yata nakita, no, sa ating leader, Pangulo ng Bansa, na ganyan ang nangyayari sa kanya. Ganyan ang trato sa kanya. Parang first time ko, hindi ko lang alam sa inyo mga kababayan. Ako first time ko nakita na ang ating Pangulo ganyan tratuhin sa ibang bansa. Lalo sa mga mahalagang event tulad yan, Asian Summit. Okay? Nakakalungkot mga kababayan. Di ba? Ito pa mga kababayan. Ito pong Prime Minister ng Malaysia, tila baga bad shot kay Pangulong Marcos. Dahil dito sinasabi niya na kinakaladkad daw sila. Ayaw niyang makaladkad sa issue ng China at ng Pilipinas. Kung tayo daw ay may problema laban sa China, dapat daw sa atin yun. Ito po, pakinggan po ninyo ang sinasabi nitong Prime Minister ng Malaysia. Do not want to be dictated by any force. So whilst we remain to be an important friend to the United States, or Europe, and here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. Well, that was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China. Ay sinasabi dyan, sinasabi nitong Prime Minister ng Malaysia, dapat daw huwag silang idamay sa issue natin laban sa China. Bakit kayo ninyo nasabi na yan? Kasi itong ating Pangulo, si Pangulong BBM, nagtalumpati dyan. Sa kanyang talumpati, binakbakan po niya ang China patungkol sa sigalot natin sa West Philippine Sea. Diyan sa Asian Summit na yan. Kaya dyan po na bad chat, na bad trip ang Prime Minister ng Malaysia sa atin. Kaya yan ang sinabi niya. Ako naisip ko mga kababayan tila ba nakalimutan yata ni Pangulong Marcos na ang host nitong event na ito, Asian Summit 2025, ay Malaysia. Ang Malaysia at ang China ay maganda po ang kanilang relationship. Okay? Meron po tayong sigalot laban sa China. Meron din po tayong sigalot laban sa Malaysia dahil dyan sa issue naman ng Sabah. Di ba? Natural lamang na itong Malaysia ay papanig sa China ang kanilang sentimento sa China. Ngayon, ay ang akin na mga kababayan alam ni Pangulong Marcos na hindi po maganda ang samahan ng Malaysia ngayon, ng China, laban sa atin.
Okay? Dapat, dapat, ang ginawa ni Pangulong Marcos, hindi muna siya nagsalita patungkol sa issue na yan sa sigalot natin laban sa China. Dapat hinintay na lang niya. Total, tayo naman ang host next year. Dapat hinintay na lang niya na dito sa ating bansa, upakan niya ang China. At least dito, walang pupuna sa kanya. Karapatan natin yun. Okay? Sana hinintay na lang ni Pangulong Marcos na hindi sana napahiya ang Pilipinas. Na hindi sana napahiya si PBBM dun sa ibang leaders. Okay? Kaya siguro, iniisip ni Pangulong Marcos na kapag siya po ay nagtalumpati doon, binakbakan niya ang China, baka iniisip niya, makakuha siya ng sympathy mula sa ibang bansa. Kaso mali diba? Mali Mali ang naging outcome. Katulad nyo, no, mga kababayan, no? Kasi diba, next year tayo po ang host ng Asian Summit 2026. Tingnan nyo, habang nag-turn over ng torch, kay Pangulong Marcos, kay BBBM, yung video, yung background, yung makita nyo sa backdrop, video ni PRRD. Ano ibig sabihin yan? Di ba parang insulto kay Pangulong Marcos? Okay? Na sa event na ito na siya ang dapat ang sikat. Kumbaga siya ang bida dahil sa tayo po ang mag-host next year. Okay? So, dapat niyan siya ang pinapalabas dyan sa background. Okay? Hindi mukha ni Pangulong Duterte. Di ba? Ayun po ibig sabihin, ako nababasa ko na mas pinapahalagahan ng Malaysia si Pangulong Duterte kaysa kay Pangulong Marcos. Okay? Yan po aking pakiramdam, yan po aking opinion kung bakit ginawa yan ng Malaysia sa harapan ni PBBM. Okay? Yan po aking pakiramdam. Tila ba ginawa ng Malaysia yan para ipaalala kay Pangulong Marcos na ito ang ginawa nyo kay Duterte. Ito si Duterte noon. Okay? Ito si Duterte noon. Pinapakita kung paano pakisamahan, mahalin ng ibang world leaders si Duterte kumpara kay Pangulong Marcos. Yan po aking pananaw mga kababayan dyan sa ginawa ng Malaysia na yan. Kung bakit nila ginawa yung ganyan. Okay? Tapos, balita pa mga kababayan, ay sinasabi sa balita na itong ibang bansa daw, katulad ng ano ba yun, yung Malaysia, Thailand, mayroon pa, no? Nakakuha ng pabor mula sa US dahil sa zero tariff. Okay? Itong ating bansa, sinasabi, bukya. Bukya kay Trump, Bukya kay Trump, mga kababayan. Zero daw, sabi, zero. Sabi sa balita, no? Mismo daw ang ating Pangulo ang umayaw ng sa zero tariff. Sabi naman ng mga business leader, katulad ditong kinatawan ng PCCI, sinasabi niya na dapat tayo kasi nga mas malaki ang ating deficit
Ha? Sa US. So dapat daw tayo ang favorable na makakuha ng zero tariff mula sa US. Ah, ah. Kaya tayo po napaisip dahil diyan tayo napaisip 'Di ba sinasabi na ang US at ang Pilipinas ay sanggang dikit. Sanggang dikit kumbaga. BFF. BFF ng BFF ang Pilipinas at ang US. Kaya sa katunayan tad-tad po tayo ng IDCA. Mga base militar o mga military ng US, eroplano, missile, kung saan-saan po na lugar sa ating bansa mayroon. Dahil sa pagpabor natin sa US, pagbibigay natin ng importansya sa ating relationship, pagpapakita ng ating magandang pagtrato sa US, kaya nating tinanggap ang itong mga katakot-takot na mga armas, missile, eroplano ng US, mga sundalo ng US. Tapos, mga kababayan, itong ating bansa ay hindi man lang makakuha ng pabor sa US sa pamamagitan ng pagkipagkalakalan. Pakiramdam ko parang ginugulangan tayo ng Amerika. Birebo sila ay mayroon silang 19% tariff sa lahat sa mga produkto na ni-import natin sa kanila. Pinapatawan nila ng 19% tariff. Tapos tayo, yung iba, papasok dito ang produkto ng Amerika, zero tariff naman ang ating binibigay sa kanila. Wow. Galing diba? Ngayon, mga kababayan naisip ko lang Naisip ko lang ito, mga kababayan. Masyado tayo nakapokus dito sa sigalot ng China at ng Pilipinas dahil dyan sa West Philippine Sea. Dahil dyan ay galit. May mga Pilipinong galit sa China dahil sa pambubuli o pangangamkam ng China sa ating teritoryo. Yan ang nababasa natin ng mga komento ng mga tao, mga anti-China, kinakamkam, pambubuli. Yan po atin ang mga nababasa kaya ginagaya natin. Okay? Ngayon, hindi natin na-realize, mga kababayan, na itong US hindi nga tayo binubuli pagdating sa mga teritoryo, bukas ang ating mga kamay, binuksan natin ating mga kamay para sa mga military ng US. Okay? Pero sa issue naman ng pagkipagkalakalan, dito po tayo niyayari ng US. Sa issue ng pagkikipagkalakalan, dito tayo dinidinggoy ng US. Di ba? Pero, wala po tayong narinig o nabasa man lang sa mga social media, sa balita, doon sa mga anti-China. Ako, anti-China din ako At ako ay pro-US din. Dahil marami po tayo kamag-anak sa US. Okay? Pero, dahil po dito sa pangugulang ng US, napapansin po natin na para bang ang ating ibang kababayan, tahimik lang sila. Okay? Tahimik lang sila.
wala man lang tayo narinig na pagkundina dito sa ginagawa ng US na panggugulang sa atin sa pakikipagkalakalan. Oh, di ba? Oh. Ah, di ba? O ngayon, tingnan natin mga kababayan ano ang pabor na nakuha natin sa US ngayon? Dahil tayo po ay hanggang dikit. Ang ating Pangulo ay hanggang dikit ni Trump. Kumbaga, bansag ng iba, himod-puwet. Himod-puwet daw. Si PBBM kay Trump. Sa kabila niyan, mga kababayan, ano ang pakinabang ng ating bansa? Ano ang nakuha ng ating bansa? Partikular ni Pangulong Marcos na pabor mula sa US. Yan ang ating tanong. Ano? Naikumpara ko tuloy, nung panahon ni Pangulong Duterte, siya po ay close sa China. Okay? Nung siya ay presidente noon, marami siya nakuha pabor sa China. Oh, to be honest, mga kababayan kaya nga di ba dyan sa Binondo may pinagawang tulay ang China, libre. Libre, di ba? Oh. Di ba? Oh, isa po sa mga pabor na nakuha noon ni Pangulong Duterte sa China dahil siya po ay close sa China. Bagamat may sigalot dyan sa West Philippines, pero nakakuha po siya ng pabor, merong balik kumbaga na nakakuha si Pangulong Duterte noon sa China. Si Pangulong Marcos ngayon, hanggang dikit sa US, ano ang pabor na nakuha niya? Sa US, mula sa US. Ayan, tanong natin. Ipagtatanggol tayo ng US laban sa China kung sakali sagupaan dyan sa karagatan? Di ko alam kung yan ba ay tutuparin ng US. Kasi nakikita ko ngayon kung paano mabutihan itong si Trump at si Xi Jinping. Tayo po ay nilalaro ng US di ba? Ano ang pabor ng nakuha ng Pilipinas mula sa US sa pagkipag-himod-puwet kumbaga, sabi ng iba, ni PBBM sa kay Donald Trump? Yan ang aking tanong. Di ba? Yan ang aking tanong, mga kababayan. Pangalawang travel ni Pangulong BBM. Siya po ay pumunta doon sa South Korea para umati naman sa APEC Summit. Okay? Ano ang nangyayari doon? Ano nangyayari doon? Inaasahan natin, di ba? Dahil yun po ay APEC Summit, marami mga malaking leader ng bansa ang umaatin doon para sa pakikipagkalakalan, usapang tungkol sa ekonomiya. Nakakalungkot, mga kababayan, ito si Pangulong Marcos hindi man lang nakakuha ng pagkakataon na makipag-meeting kay Donald Trump, kay Xi Jinping. Nakita natin nakipagkamay siya. Sabi nga wala sa plano. Kumbaga, yung paglapit ni Pangulong Marcos kay Xi Jinping, wala yun sa schedule, wala sa plano. Ito si Pangulong Marcos basta-basta na lang lumusob kay Xi Jinping para makipagkamay. At nagulat pa nga itong Chinese premier sa nangyari. Kaya nga napatayo doon titingnan yung kamay ni Xi Jinping at ni Pangulong Marcos habang nagsishake hands. Diba? Wala sa plano. Nakakalungkot, mga kababayan, na ating Pangulo ay hindi man na nakakuha ng pagkakataon na makipag-meeting dito sa dalawang malaking leader ng bansa, China at Amerika.
Okay? Eh, hindi ko alam ano, kung bakit. Ano ba ang problema? Saan ba ang problema? Eh, nga ya. Hmm. Saan ba ang problema? Ha? Kay Pangulong Marcos? Kay PBBM ang problema? Okay? Eh, katulad yan, no? Ano ang naiuwi niya sa bansa mula sa kanyang pagbibiyahe na siya ay gumastos ng milyon-milyon kasama ang kanyang mga entourage, ano ang kanyang naibalik para sa Pilipinas? Okay? Eh, katulad yan bagsak. Bagsak ang stock exchange. Bagsak din ang halaga ng piso kontra sa dollar. Wow. Ah, nakakalungkot ano. Ah, kawawa. Kawawang Pilipinas, mga kababayan. Kawawang Pilipinas. Ilan taon pa tayo? Ilan taon pa tayo titiis? Ah, 2 taon na higit pa, no? Kasi di ba si PBBM ay ilang taon pa sa Malacanang bago matapos ang kanyang termino? 2028. So meron pa siyang higit 2 years sa Malacanang. Kung siya ay bababa after ng kanyang termino. Paano pag hindi? Di ba? So yan ang tanong natin kanino ang problema? Kanino ang problema? PBBM ba? Talaga ba siya ay mahina bilang presidente ng Pilipinas? Sabi nga, talaga ba siya ay weak leader? Yan ang ating tanong. Kung bakit ganito ang outcome, ganito ang trato ng ibang leader sa ating Pangulo.